Sa Pilipinas, pag nag-a-apply ka ng trabaho, ang daming hinihingi. Resume, transcript, police clearance, NBI clearance, drug test, at may panel interview pa. Pero pag tatakbo ka sa election, basta pasado ka sa age requirements at marunong kang bumasa at sumulat, kahit may pending case ka at kahit hindi ka nakapagtapos, basta sikat ka, good to go ka na. Ang saya, di ba? Alam nyo, noong magjowa pa lang kami ng misis ko, lumilipad ang I love you, I miss you, at I need you. Pero noong mag-asawa na kami, lumilipad na ang mga pinggan at kaldero. Oh, ang laki ng pagkakaiba. Uy, ang taba-taba mo na. Okay lang yan. Ang importante, hindi mo bigas yung sinasaing ko. Pakailamera ka talaga. Aray ko. Mang Jose, ano po ang masasabi ninyo sa mga pangako ng mga kandidato? Parang ex ko lang yan. Magaling mga ako, pero laging walang plano. Ano ang masasabi mo sa ating gobyerno ngayon? Parang wifi. Mahina ang connection sa tao. Nakatanggap ka na ba ng tulong mula sa gobyerno? Tulong. Baka sa ibang lugar meron. Kumusta ang budget sa pangangalagang pangkalusugan? 1% para sa mga pasyente, 79% para sa bulsa ng kung sino. Paano ka naapektuhan ng inflation? Wala nga akong pera para maapektuhan. Kanili partasi kuilan. Nagbago ba ang presyo ng mga bilihin? Oo, tumaas sila. Dati, puro plastic lang ang makikita mo sa kalsada. Ngayon, naglalakad na sila. Minsan, nakakausap mo pa. Mahal magpaganda ng muka, pero ang pagpapaganda ng ugali, libre lang yon at hindi mo pa rin magawa. Aray ko. Real talk. Kapag tumulong ka sa kamag-anak mo, sasabihin ng mga tao na napakabait mong tao. Pero kapag wala na silang makukuha sa'yo, bigla kang nagiging pinakamasamang tao sa paningin nila. Aray ko.